Siguro po sagutin, pero ano po no, yung mga sinabi po ninyo, yan po yung mga valid na concerns Yeah. ngayon ng publiko at ng civil society. Siguro po unahin ko pong sagutin yung hindi naman yan totoo kasi until second na civil degree of consanguinity. Tapos ano pa, pwede ang sabay kapag national and local elective office. Siguro sagutin ko po muna yon. Actually po ang position po ng Lente very similar to the position of the Senate or yung version po ng Senate ngayon na up to second civil degree of consanguinity or affinity. Tapos yun nga, pwede sa local, pwede sa national. So at least in a scenario parang pwede ka na may magkamag-anak na lumatakbo isa sa national and then isa sa local. Pero yung ganong posisyon po ng Lente, nanggagaling po siya kaya po kami nag-agree din sa version kasi nanggagaling po siya sa lens ng effective na implementation. Kasi po, kahit ang alam niyo naman po ang Lente isang election monitoring organization at matagal na din po sa field ng election. At yung pag importante yung enforceable yung anti-dynasty law mo. Kasi meron ka nga anti-dynasty law, tapos kunwari sabihin natin yung prohibition ganito, pero kapag hindi mai-implement ng maayos ng COMELEC or mahihirapan ng COMELEC, baka magkaroon lang tayo ng law in paper. So nakikita po kasi kapag up to second civil degree of consanguinity or affinity, ato po yung madali yung mga kumuha ng mga dokumento para i-prove yung ganon. Kasi, di ba, kung asawa mo, di ba, or anak mo, kapag consanguinity or affinity, meron kang birth certificate or pwedeng, may nakalagay nga po ngayon sa version ng Senate na kailangan mag-submit ng birth certificate or yung mga ganitong documents to prove these kinds of relationships or at least para i-prove mo na, wala kang kamag-anak up to second civil degree of consanguinity or affinity na pwedeng tumakbo. So, yung position po ng Lente, nagagaling siya kasi gusto natin matulungan lang din ng COMELEC at para mas mapabilis yung pag-implement ng prohibition kasi easily na mapuprove po natin through publicly available documents itong second civil degree of consanguinity. Or pero on the other hand nga po, Sinab, para nga po ulit yung second po ninyo na tanong kanina. Ma'am Alexa, yung tungkol naman po dito po sa isinasagawang public consultation, how do you see it or how do you find it effective para po kasi kung hindi tayo nagkakamali, ito yung unang pagkakataon na magkaroon po ng public consultations regarding po sa anti-political dynasty. Tama ho ba, Ma'am Alexa? Actually po, tapos na ang Senate and House po. Yung last po na public consultation ay last week po nun sa House of Representatives. At tama po kayo, parang ito po yung may ganitong effort nga po. And I think ito po yung time din na nakikita natin na parang may political will nga na magpasa ng anti-political dynasty. So, naalala ko na nga po yung sinabi nyo kanina na on the one hand, baka wala nang tumakbo, pero on the other hand, parang may ma-encourage na tumakbo. And tama po yun kasi actually yung evil na sinasabi po natin na gustong i-tackle ng political dynasty is yung concentration po of power at yung kawalan ng checks and balances. Kasi ano po yun, concentration of power sa isang political family na yung mayor, vice mayor, councilor, or at least dalawang mayor sa ibang munisipalidad, parang sila same political family, di ba? Or even national and local po na position. So, ayaw po natin yun kasi gusto po natin, ayaw po natin ng sinasabi nga natin level playing field at dapat yung opportunities for public service ay available siya sa lahat. So, and also in connection to that, checks and balances. At kanina po nung sinasabi nyo at the start of our program, sana makatulong itong anti-political dynasty sa paglaban sa korupsyon. At yun po actually yun, yung konsepto ng checks and balances kaya ayaw natin ng political dynasty. Kasi paano nga po ba tayo magkakaroon ng checks and balances kapag magkamag-anak yung nakaupo lahat ng pwesto. And on the other hand, sinabi nyo nga po na okay to para sana may ma-encourage. So at least
yun po yung gusto natin na effect. Siguro hindi po natin makikita siya immediately, yung ganong effect na may encourage na tumakbo na hindi galing sa isang famous na political family po, di ba? Or yung matunog na ano. Pero yun po yung hope natin na kapag nakapag-legislate na po tayo ng anti-political dynasty, over time makikita natin yung ganong effect. At dito po pumapasok yung mga other electoral reforms na kailangan kasi hindi po stand-alone ang anti-political dynasty na dapat hindi po nagtatapos doon na pag prohibit natin ng political dynasty ay masasolve na lahat ng mga problema natin ng election at governance. Dito po pumapasok yung mga reforma natin sa campaign finance para nga po kasi ibang usapin pa po ang pera at politika, so kailangan din po na kino-complement yun ng isang anti-political dynasty law at iba pa po na reforma pang election.